since isa nga sa possible at napili na tumayong prosecutor mga kababayan, etong si Congressman Joel Chua, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ito yung kanyang katuwiran dito. Sabi niya kasi mga kababayan, paano pa ang ordinaryong Pilipino? Manila Representative Joel Chua says BP Duterte's assassination threats against President Marcos, First Lady Araneta Marcos, and the Speaker Romualdez suggest a greater danger to ordinary Filipinos. The threats made during her November 2024 outburst were among the grounds for her impeachment, mga kababayan. So yan yung pagkakasabi niya dito. Kung kaya niya itrete ng presidente ng Pilipinas, ang First Lady at ang Speaker of the House, how much more ang ordinaryong Pilipino? Tama nga naman. Kasi yung ginawang pagbabanta ng ating Vice Presidente, doon pa lang makikita natin mga kababayan na impeachable na agad etong si PBBM, itong si Vice President Sara Duterte. Kasi pinagbantaan niya ang buhay ni PBBM na presidente ng Republika ng Pilipinas. Di ba mga kababayan? So ngayon, pakinggan natin ang interview mga kababayan ni Congressman Joel Chua na kung saan mabigat mga kababayan, di umano yung hatol kay Sara Duterte ng Senado ang gustong ipahatol, di umano ni Congressman Joel Chua. Ito po ikinikredit natin sa Pinas News mga kababayan. So ito i-play na po natin. Evidence na nakuha po ng committee ninyo dito. Sir, given the evidence na nakuha po ng committee ninyo dito sa House, are you confident that you will get a conviction in Articles 2 and 3? So ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po Sabi dito, haha, bayaran. Labas mo resibo mo. siya po ay ma-convict dito po sa impeachment. Totoo. Removal from office at number 2, disqualification from holding public office. Tama. Sir, sinabi po ni SP Escudero na he is not inclined to call for a special session just to convene the Senate Impeachment Court. And wag daw silang madaliin kasi kayo naman po, hindi rin daw po kayo nagmadali doon sa impeachment complaint. Also, ituhog ko na rin, sir, what happens if the trial begins in the 19th Congress but is not concluded in the 19th Congress? Pwede po bang tumawid yon sa 20th? Maraming salamat po. Unang-una po, siyempre nire-respeto po namin ang opinyon ng ating kagalang-galang na Senate President. Kaya lang po, ang sa amin lamang po kasi, hindi naman po sa minamadali po namin sila. Pero ito po kasi ay nakasaad sa ating saligang batas. Alam naman po natin, nakasaad po doon yung ginamit po ng ating Constitution, yung salitang shall at saka forthwith. Yung shall po, ibig sabihin po niyan ay mandatory. At yung forthwith po, ang ibig sabihin po niyan, immediately. Pero siyempre, rerespetuhin po natin kung ano po ang kanilang opinion dito. Insofar as, ano nga po yung pangalawang tanong? What happens po if the trial is not concluded in the 19th? Ako po kasi, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan. Pero Ganito kasi yan mga kababayan Kung makikita ninyo, di ba, ang pagkakaintindi ko kasi dito mga kababayan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, kaya pwede pa ito sa June maumpisahan mga kababayan or pagkatapos ng SONA ni PBBM. Dahil mga kababayan, unang-una, pag ito po ay nasa Senado na, parang kaso na ito, mga kababayan, na kahit mag-retire, yung judge na may hawak, magtutuloy-tuloy po ito. Yan yung pagkakaintindi ko dyan mga kababayan sa mabilisang paliwanag. Parang kaso yan mga kababayan na kahit mag-retired or magpalit ng judge, magtutuloy-tuloy po yan. Kaya yung mga sinasabi nung iba na kailangan daw madaliin na kesyo baka daw hindi na pipwede sa June or pagkatapos ng SONA ng presidente mga kababayan, hindi po natin pwedeng paniwalaan yan kasi unang-una yung mga senador po diyan tatayo ng mga hukom, mga judge mga kababayan.
And then ito mga kongresista na pinili bilang prosecutor, sila yung magdidepensa nung kanilang complaint mga kababayan laban po sa Vice President. So ngayon parang kaso na yan na kahit magpalit ng judge or kahit retired yung judge mga kababayan, magtutuloy-tuloy po yan. Ano po, kahit pa sa June simulan yan or kahit pagkatapos ng sona ng presidente, ang mahalaga mga kababayan ay mapapanagot ang dapat mapapanagot. Ganun lamang po kasimple. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Kung masisimulan ng mas maaga, mas maganda. Pero kung sa June na talaga, ang mahalaga doon ay dapat mapapanagot, yung dapat mapapanagot. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Pero kami po, ang paniniwala ko po, ang Senate po is a continuing body. Kaya po kahit po simulan ito sa 19th Congress, po pwede pa rin po itong ituloy sa 20th Congress. Tama! Tama yun, Sir, I tama yun. understand nakapag-meet na po kayo preliminarily yung prosecution team. Kung kanya-kanya pong pili ng articles, alin po yung gusto nyo? Well, hindi pa po namin napag-uusapan yan, pero kasi dun sa Article 2 tsaka Article 3, ito po yung dumaan na sa committee ko. Kaya dito po tayo medyo familiar na po tayo sa dalawang articles na to. So if ever, sir, magpipilian, yun po yung kukunin nyo, 2 and 3. Kung yun po ang mapag-uusapan at kung ako po ibibigyan ng option, mas familiar na po ako sa 2 and 3. Okay. Sir, given the evidence na nakuha po ng committee ninyo dito sa House, are you confident that you will get a conviction in Articles 2 and 3? Well, unang-una po, gusto kong munang linawin, no? Ang impeachment po kasi, hindi po ito kagaya ng criminal case na proof beyond reasonable doubt. Kasi po dito sa impeachment po, ang tinitignan po natin dito, sabi nga po ni Justice Isagani Cruz, ang impeachment daw is a method of national inquest into the conduct of public men. So, ang ibig sabihin dito, ang tinitignan dito yung conduct ng mga nakaupo po na opisyal. Sa madalit salita mga kababayan, kung si Sara Duterte ay mag-guilty, ibig sabihin, mapatunayan na talagang nagkasala doon sa mga aligasyon na ipinupukol po sa kanya mga kababayan, matatanggal siya sa kanyang posisyon, sa kanyang opisina mga kababayan, pero hindi siya makukulong. Yun po yun mga kababayan yung tinutukoy dito. Kasi unang-una, hindi naman talaga siya criminal case. Na kapag yung tao ay nag-guilty, automatic mga kababayan, kulong agad. Ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan dito, sa mangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya, kung sakaling mapatunayan siyang guilty, matatanggal siya sa kanyang posisyon bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas at hindi na siya pwede man kahit kailan na humawak ng posisyon sa gobyerno kahit pa barangay chairman, mga kababayan. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Lalong-lalo na yung mga impeachable officers, kung titignan po natin, dahil sila po, matataas po yung posisyon nila at yung conduct na hingi-hingi po ay dapat mataas din. Kaya nga po pinili lamang kung ano po yan. So, in any event, pag na-convict naman po, hindi naman po sila makukulong dito. Although, syempre, hindi naman po ibig sabihin nun, hindi na sila po pwedeng kasuhan. Tama! Kaya po sa akin pong paniniwala, based po dun sa mga nailatag po namin sa committee hearing, based din po sa mga napanood ng mga tao doon po sa yung live video kung saan po nag-threaten po siya sa ating Pangulo, sa First Lady, at saka sa Speaker of the House. Ako po naniniwala, malakas po ang ebidensya para po siya po ay ma-convict dito po sa impeachment. Diba? Okay, let us call on Dwight De Leon from Rappler. Hello po, good morning po. Question po muna dun sa kasi pag nilitis si Vice President Sara tapos she gets convicted, she faces the penalty of perpetual disqualification from public office. In your opinions po, will she or can she avoid that possibility of a perpetual disqualification if she resigns ahead or during the trial? Well, dalawa po kasi ang school of thoughts dyan eh.
narinig po natin, nagsalita po si Justice Carpio, sinasabi niya na kasi doon po sa kaso po ni Sereno, tsaka sa kaso ni Andres ng Comelec. So, way ahead, bago po nagsimula, nag-resign at hindi na po itinuloy. Pero sa amin po kasi, ang opinion po namin, doon po kasi sa prayer namin, dalawa po yung hinihingi naming relief. Una po, removal from office, at number 2, disqualification from holding public Naku office. po! Now, kung titingnan din po natin sa ating saligang batas, itong dalawa ring na ito ang talagang penalty. So kung assuming for the sake of argument siya po ay nag-resign in Nag-resign. advance, ang amin pong opinion dito ay dapat i-resolve rin yung isang penalty which is yung disqualification. Dahil ang pagre-resign niya, ang nare-resolve lang neto yung removal. Pero hindi po nadidesisyonan yung isa pong hinihingi po naming relief which is yung disqualification. So parang ang mangyayari dito mga kababayan, kahit mag-resign, etong si Vice President Sara Duterte, hindi na siya pwedeng tumakbo sa kahit na anong pamang posisyon. Pagpalagay natin mga kababayan, ganito yung gagawin nga nila. Ano po, ipagpalagay natin ganito yung gagawin ng kampo nila. Habang umuusad yung impeachment trial, biglang magre-resign, etong si Vice President Sara Duterte. So ibig sabihin, kasi nga naman kung titingnan nyo, kapag kasi nag-resign ng Vice Presidente, removal lang sa kanyang opisina, yung kalimitan nating nakikita mga kababayan na nagiging kaparusahan. Kung sakaling mag-resign siya, bago siya mahatula na impeach. Ano po, so wala lang siya sa kanyang opisina bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At ngayon, tuwing dumarating yung eleksyon, like yung presidential election, ang ginagawa ng iba, tumatakbo sa posisyon, mga kababayan, na gusto po nilang marating. And then kapag ka nanalo, balik gobyerno na naman. So ngayon, ang mangyayari dito, ang kanilang isinusulong mga kababayan, ma-disqualified. Disqualification sa lahat ng posisyon sa gobyerno. Ibig sabihin mga kababayan, bawal humawak sa madalit salita ng kahit na ano pamampung posisyon sa gobyerno, etong si Vice President Sara Duterte kung sakaling mag-resign siya habang umuusad yung impeachment trial. Kung gagawin po nila yan. Pero sa pagkakaunawa natin mga kababayan, sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, ilalaban nila ito hanggang sa huli dahil nga meron siya mga abogado na handang tumindig po dito. Ano po, at ang isa dyan na di umano, titindig din na depensahan siya yung kanyang tatay. So ngayon, maliwanag naman mga kababayan kung titingnan nyo, yung kaparusahan or yung hatol na gustong mangyari ng Kamara mga kababayan dito kay Vice President Sara Duterte, unang-una, matanggal sa opisina kung sakaling mapatunay na nagkasala po siya or kung mag-resign man siya mga kababayan, matanggal sa opisina at mawala ng kakayanan na humawak sa kahit na ano pamampung posisyon sa ating gobyerno.